ni Holy Spirit. So one day pumunta po ako sa beach para doon ko po kausapin yung spiritual mother ko kasi ayoko pong makita ng family ko na umiiyak ako. So naiiyak ako. And as in doon nung habang kinukwento ko, habang inaamin ko sa spiritual mother ko na ito po yung kasalanan ko, hindi po ako makaalis dito sa kasalanan ko dahil sa naging background ko rin po nung childhood, no. And ayun po, iyak ako na iyak. As in, ito po yung first time kong umiyak na as in, grabe yung iyak na ganun. So, ayan, praise God! Hello, Joanne! Isa po siya sa mga sobrang nakaka-bless. Grabe. No, na lingkod ng Lord na isa sa ating mga full-time na minister. Yes, come on! Oh my God! Hallelujah! So, Joanne, can you give us like background, sino ka noon, describe your life noon, and paano mo nakilala si Jesus, and paano ka pinalaya ng Lord? Okay po. Yeah. Ayun, hello, hallelujah. Ako po si Joanne. I'm Joanne Paz. I'm from Occidental Mindoro. And ngayon po is, noon, yung Pasko, sobrang dark, sobrang dilim. Ako po, I grew up, sobrang mahiyain ako. No, kahit magre-recite is talagang to the point, dumating yung point na noon magre-recite ng poem. Tapos, kailangan kong lumabas ng room. Dahil sa sobrang kaba ko, sobrang fearful ko noon. Sobrang akong mahiyain. Hindi ako magaling makisalamuha sa ibang tao. So, yung pagiging socialize ko, hindi siya ganun. And, ayun. And, cut din mo na yun. Okay, try na. Sige. Ayun, so, sobrang fearful. And, ako rin noon is, kahit na fearful ako noon, is, meron ding galit. Magagalitin din ako kasi, hindi ko sinisiraan yung family ko, but ito yung nakalakihan ko. Yung as in, palaging may galit, may chaos sa aming family. And ayun, ako po ay palamura. Lagi kami nag-aaway ng mga kapatid ko. And to the point na nasaktan ko yung mama ko, no, because I cursed her, no, and sobrang grabe yon yung Pasko na yon. And sobrang galit ko. Ako rin po ay addicted. I was addicted to pornography. I was addicted to masturbation. And meron ding past, may background that I was sexually abused. There's a verbal abuse din. And ang daming sobrang dark. And to the point na yung buhay ko noon is to the point na na-depress ako. And para ako nakakulong sa silid na room na sobrang dilim, sobrang dark, na walang liwanag na nagpe-penetrate, walang pag-asa na nagpe-penetrate dun sa room na yun. And I just want to end my life before. And ayun, sobrang dark. And yun, to the point din na nagkakaroon ako ng sleep paralysis, nagkakaroon ako ng nightmares. And one night na napanaginipan ko sa Satan, sobrang pangit niya. And yun yung naging cause kung bakit nahihirapan akong makatulog sa gabi. Na talagang hinihintay ko na mag 4 a.m., 5 a.m. hanggang sa magliwanag para makita ko lang yung, pag nakita kong lumiwanag na yung sala namin, doon ako matutulog dahil sa sobrang takot, sa sobrang fear, no. And ayun, ako rin po ay sobrang broken. My heart was so broken dahil sa mga rejections na naranasan ko simula nung maliit, yung mga bagay na nakasakit sa akin, no, yung rejection. And ayun po, yun yung past ko. And paano po ako na-born again, paano ko po nakilala si Jesus. It was way back 2020. Umattend po ko sa isang small community na Christian community. Hindi po siya as in church, no, para siyang house church na nag-share sila ng gospel sa akin. And ayun, parang yung as in first encounter ko sa Lord, para akong nanonood ng fantasy. Doon ko nakita yung may mga prophets, may nag-speak, ang Lord nag-speak through the prophets, and para akong mababaliw. And
And after 3 days, iniisip ko parang, yun, may iba pa palang mundo na hindi lang pala ito yung mundong kinagagalawan natin, kundi meron palang yung totoong mundo, yung spiritual. And as in, hindi ko pa yun mag-grasp yun, hindi ko pa siya as in sobrang maintindihan. And ako po ay nagsisimba pa rin sa Catholic kasi hindi ko siya maiwan, kasi yun po yung nakalakihan ko, ito yung alam ko, no, na ito yung alam ko na tama. And hindi po yung tao yung nag-correct sa akin, kundi ang Lord mismo. Ang Lord mismo nagpakilala sa akin na hindi relihiyon. Hindi relihiyon yung pagiging born again, kundi ang pagiging born again, it's relationship with Him. No, na yun yung naranasan ko. Hindi tao, walang tao na as in, dito ka mag-join sa amin sa church na to. No, hindi, kundi ang Lord mismo nagpakilala sa akin na ang pagiging born again, it's an experience, spiritual experience. And ayun, and nilid ako ng Lord dahil sa hungry ako makilala pa si Jesus. No, nanonood ako ng mga Facebook Reels, no, yung mga sa YouTube, no, nakikinig ako about gospel, no, yung mga word of God, nakikinig ako. And hanggang sa nag-desire ako na makahanap ng online community kasi hindi po ako nakapag-church. Hindi ako nakapag-local church, no, and as in, grabe, dahil din po sa persecutions, kaya hindi po ako nakapag-local church dahil nga sa fear of man ko. And ang naging resort ko na lang is to have an online community na makakapagdala sa akin, mas lumalim pa sa pananampalataya ko, hindi lang pananampalataya kundi mas lumalim pa yung pagkakilala ko kay Jesus. And one day, may nag-online job na po ako na to, and may nakita po kong isang message sa isang group, no, sa isang group chat. And nag-invite sila na ganito, may online fellowship kami. So, ayun po, nag-join ako ng online fellowship. And doon ko, as in, yung online fellowship na yun, it's Father's Day. As in, parang pinapakilala ng Lord, ito, ako yung totoo, ako yung Heavenly Father mo. As in, ako yung nagmamahal sa'yo. Ayun po yung first online fellowship ko. And sobra akong na-encourage, sobra akong naging joyful nung online fellowship na yon. And hanggang sa nagtuloy-tuloy po, weekly po ako nagjo-join sa isang fellowship. And ayun po, and yun po, bigla po ako after nun, kasi every week, every week, 1 hour lang po yung mga 1 to 2 hours lang yung ini-spend. Nagkaroon ako ng desire na, Lord, ayoko po hindi sa minamasama ko, pero gusto ko yung mas malalim na communication, magkaroon ako ng mas malalim na relationship din dun sa mga kasamahan ko, yung mas malalim na usapan, na hindi lang may timer, ganon, kundi yung gusto ko yung mas malalim, na mas makasama ko sila sa journey ko sa Lord. And hanggang sa nag-download po ako ng Bible app. Then dun sa Bible app, dun ko po na-meet, nakilala yung spiritual father ko, si Kuya Marcel, no, and meron siyang post ulit. Dito naman, post na naman. Sa post na naman ako. Pero nakitang post, no, sinabi doon ni Kuya Marcel, sabi niya, na Tagalog ko na lang, sabi, naghahanap siya ng mga masasama niya sa isang discipleship through Zoom. And nilagay niya kung anong araw, kung anong oras. So, nag-join po ako. It was 3 a.m. dito sa Pinas. Yes po, nag-join po ako noon. And sa sobrang takot ko pa din, dahil sa sobrang takot ko, pag nag-zoom kami, as in, pabulong lang. Hello po. Ganun lang. Sa sobrang takot ko na baka marinig ng family ko, ganto ganyan. And magkagulo ulit, no. And ayun, and bago po matapos yung Zoom call, yung discipleship namin, is pinakilala ni Kuya Marcel yung spiritual mother ko. Hello, Timayan! Shout out! Ayun po sa spiritual mother ko, na isa siyang Pinay pala. And doon, nagkaroon na kami ng connection na God. And as in, siya yung binigay ng Lord throughout my journey.
na mas lumalim. Hanggang ngayon po, in contact po ko kay Timian, kay Kuya Marcel. Hallelujah. And, ayun po, as in, sobrang tigas ng ulo ko noon. Kahit online, as in, sobrang tigas ng ulo ko. Pag hindi okay yung mood ko, hindi ako nagjo-join. pag depressed ako noon, kapag may anxious ako noon, o kaya yun nga yung may bigat sa heart ko, kapag meron kaming online Zoom, hindi po ako nag-attend. And praise God, hindi po ako sinukuan ng spiritual mother ko. Thank you sa Lord sa binigay niyang love sa heart ng spiritual mother ko. And ayun po, after nun, hindi po pala after nun, during din sa online Zoom, hindi siya Zoom meeting, no? The discipleship, no? With my spiritual family sa Switzerland po sila galing. Social. Ayun. Kasi yun po, after ko po makilala si Ate Mayan, is pinakilala po nila ako kay Shimay Irene, no? Sa Japan naman po Shimay Irene. And nakilala ko po sila, yung iba po nilang kasamahan sa Switzerland. And ayun po, while nagkakaroon po ako ng online na spiritual family, dinala po ko ng Lord sa mga, as in, mga online mentors ko ngayon, no? Sila, all throughout my journey as a Christian, sila po yung, kahit wala po akong local church, sila yung nag-feed sa akin, no? ng Word of God, sila yung nagpalalim sa akin, sila David Diga, sila Pastor Vlad, sila Isaiah Saldivar. Ayun, shout out to my mentor, David Diga, hello! Ayun. And grabe yung journey na as in, being a Christian, it's up and down, no, na hindi siya as in smooth sailing yung pagiging Christian, no. Sabi nga 'di ba ng Lord, dito sa mundo you will have many troubles, no, but take heart, I have overcome the world, no. And as in, hindi siya yung sobrang smooth. Maraming beses po akong nadapa sa pagiging Kristiyano ko. Maraming beses akong nagkasala, maraming beses akong bumalik sa kasalanan, maraming beses kong nasaktan ng Panginoon. And despite sa pagiging madaming beses kong nasaktan ng Lord, nandyan pa rin ang Lord, ready to rescue me, no. Yung dumating yung point na Christian na ako, and alam ko na yung mga bawal, na alam ko na hindi siya bawal, alam ko na yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, na nakakasakit sa Kanya, is ginagawa ko. And to the point na, as in, dun na po ako nag-try mag-suicide. Parang kasi, ang hypocrite ko, alam ko na yung Word of God, and maraming sinasabi na lies ang demonyo sa isipan ko, na ganyan Kristiyano ka pa naman, no? Follower ka pa naman ni Jesus, bakit ganyan ang mga ginagawa mo? Kasi because, dahil po, kahit na Christian na ako, no, palagi po akong bumabalik sa pornography, palagi po akong bumabalik sa masturbation, no? Hindi ko na po yung kinakahiya, hallelujah, kasi doon po pinalayan ng Panginoon. And as in, I tried po killing myself. Pinapaisip ng demonyo yung blade, yung image ng blade, no. And talagang ginayat ko na yung blade dito sa palapulsuhan ko, no. And nung hindi po tumalab yung blade, doon po ko lumuhod. Sinasabi ng Lord, anak, hindi yan ang gusto ko sa buhay mo. Anak, mahal pa rin kita kahit ang dami mong nagawang kasalanan, handa pa rin kitang patawarin. And doon po ko umiyak ng umiyak. Kasi kahit noon po, after po kong magkasala, pag na-realize ko, nagkasala na naman ako. No, hindi na ako karapat-dapat na humarap sa Panginoon, hindi na ako karapat-dapat na mag-pray, hindi na ako karapat-dapat na humingi ng tawad sa Kanya. And to the point na, pag sinasabi ko yung Jesus, hindi ko mabanggit yung pangalan ni Jesus. As in, pag tinatry kong banggitin yung pangalan ni Jesus, no, nagiging gano'n na lang. As in, hindi ko siya mabanggit. Naging parang napuputol yung salita ko. Hindi siya speaking in tongues, no. Just in, hanggang G lang ako. Hindi ko nababanggit yung sas. As in, sobrang demonic. Yung demonic oppression sa akin, ang tindi. No, dahil nga dun sa open door na kasalanan ko. And ayun po, and yung one day
ginoconvict ako ni Holy Spirit, sabihin, mag-confess ka na sa spiritual mother mo, sabihin mo sa kanya, because you need help, sabi ng Holy Spirit. So, one day, pumunta po ako sa beach para doon ko po kausapin yung spiritual mother ko kasi ayoko pong makita ng family ko na umiiyak ako. So, naiiyak ako. And as in, doon, nung habang kinukwento ko, habang inaamin ko sa spiritual mother ko na ito po yung kasalanan ko, hindi po ako makaalis dito sa kasalanan ko dahil sa naging background ko rin po nung childhood, no. And ayun po, iyak ako na iyak. As in, ito po yung first time kong umiyak na as in, grabe yung iyak na ganun na hindi sabi pa ang explanation ng spiritual mother ko ni Ate Mian, is si Holy Spirit ang umiiyak through me kasi yun nga in groanings. And ayun po, dumating ayun po, after nun, nag-prayer and fasting po ako, 21 days fasting ako na walang meat. Hindi ko po kaya yung Daniel fasting. Kahit i-try ko po, hindi ko po kaya pa rin talaga. So ayun, yung 21 days na walang meat. And ayun po, it was June. And ayun po, may as in, ito po yung turning point din ng buhay ko na naging solid. Hindi nasin solid, kundi naging truly surrendered sa Lord. Is yung nag-decide po ako to follow Jesus, no, na as in, nung umalis po ko sa amin, as in, hindi ko po inaano yung pamilya ko, kundi I love them so much, with the love of Jesus. But ito po yung naging journey ko na yung leading sa akin ng Lord is I have to go. Kailangan kong umalis sa amin. And ayun po, ito po yung time na magkakaroon po ng revival conference. No, habang nung hinatid po ko ng papa ko sa terminal, umiiyak ako kasi yun nga, pinarealize sa akin din ng Lord, mahal ka ng mama mo, mahal ka ng papa mo, despite na sa lahat nangyari, mahal nila ako. Yun po yung pinarealize sa akin ng Lord. And nung nandun po ako sa bus, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, di ko na alam kung saan ako pupunta. Yung parang kay Abraham, nung pinaalisan ng Lord sa kanila, nung sinabi ng Lord na kailangan niyang pumunta sa ganitong lugar kahit hindi niya alam kung paano. And yun po sa akin is, Lord, saan po ko pupunta? Paano yung pagkain ko? Paano yung pamasahe ko? Wala po akong pera. Wala akong sahod. Wala po akong trabaho. And kahit doon may takot, I still obeyed God. And by the grace of God, as in by the grace of God lang ito. No, and dumating yung revival conference, no. And background po muna ng deliverance ko. Ilang beses po kasi ako na-deliverance. Una is nung April or February ng 2023. Nanonood po ko ng video ni Pastor Vlad. Nanonood po ko ng preaching ni Pastor Vlad. Ang title, It Ends With Me. No, habang nanonood ako, kumakain po ko dun sa bahay ng tita ko, kay na Tita Lorna. Hello po, tita. Ay po, kumakain po ako. And dun po, as in, habang nag-i-amen, amen, amen, amen. Kahit ako lang mag-isa, nag-i-amen ako. And ayun po, nag-agree ako sa sinasabi ni Pastor Vlad. And yun po yung first time na nag-manifest ang demon sa katawan ko. Kasi hindi ko alam kung paano yung gagawin ko. Wala akong matakuhan. Hanggang sa nirenounce ko na lahat nirenounce ko na. No, as in, tinakboy ko na lahat. Nagbasa na rin ako ng mga Bible verse, no, and ayun po, pinaisip sa akin ni Holy Spirit, panood ka ng kay Apostle Catherine Creek. So, nanood po ako ng kay Apostle Catherine Creek, may video siya. And nirenounce, as in, ito po yung naalala ko, nirenounce ko. Kasi ito yung sinabi nung lalaki na dinideliverance ni Apostle Catherine Creek, no, yung suicidal thoughts. And nirenounce ko siya. And doon ako as in, yung heaviness, nag-lift up siya. As in, parang may umalis. And after nun, ito yung first time na maranasan ko physical, yung presence ng Lord. Na as in, habang after nung matapos yung shaking ng kamay ko, sobrang tindi. Nagkaroon ng peace no, after ko renounce. And after nun, bumaba
as in naramdaman ko ito yung first time na naramdaman ko yung presence ni Holy Spirit. Sobrang gaan, sobrang gentle, no? And after po nun, yun ang first deliverance ko. Pangalawang deliverance ko is yung kay Tita Lorna. Pumunta muna kami sa Contitas sa Cavite. And pumunta po kami ng Nuvali para maglakad-lakad, para magkwentuhan. And habang nagkukwentuhan, ayun po, nilid po si Tita na ipag-pray ako. Doon po, na-deliverance po ulit ako doon. No? And after noon, no, bumalik po ako sa Mindoro, sa amin. And ayun po, parang may kailangan pa rin ako, aminado, parang kailangan ko pa rin ng mas malalim pa na deliverance. And ito na po yung dumating na yung revival conference, yung August 1 to 3 ng 2023. No? First day pa lang, as in, grabe na yung manifestation. As in, para akong nagbawala na, gumagapang ako. Tapos yung second day, ito na, antindi na to. As in, dito ni-reveal ng Lord bakit ako may anger. Kasi pare-parehas ang sinasabi ng mga nagbi-minister sa akin. Sabi niya, anger, rage, may galit ka sa puso mo. No? And as in, nung second day, nung paggabi na, as in, habang ministeran po ako, no? Sabi niya, because of sexual abuse, because of verbal abuse. Doon ako umiiyak. Sinabi nagmi-minister sa akin, umiiyak ang Lord habang ginagawa sa iyo yun. So, doon ako mas lalong umiyak. Kasi di pala gusto ng Panginoon yung nangyari sa akin. Akala ko, hinayaan ng Lord dahil yun nga. Pero yun nga, as in, mas nasasaktan pala ang Panginoon, no? Dahil sa kung tayo nasasaktan, mas nasasaktan din pala ang Panginoon. And doon ako mas umiiyak. And yung last na nag-deliverance sa akin, yung nag-minister sa akin, it was a girl na, as in, it was appointed time ng Lord na yung naranasan ko is naranasan niya. So, nung habang mini-ministeran niya ako, and nagka-cast out siya, as in, sumasagot yung demon, no? As in, sobrang wild, sobrang magagalitin, as in, sobrang galit na galit, no? And, as yun, no, na-deliverance po ako doon. And, yun nga, after nun, niyakap niya ako. As in, it was appointed by the Lord na siya yung nag-deliverance sa akin kasi naiintindihan niya yung situation ko. No? And after po nun, ayun, nilid po ko ng Lord. After ng revival conference, bumalik na po ako. Nilid po ko ng Lord na doon muna tumira kay na Tita Lorna dito sa bandang Kabuyaw po. And ayun po, nilalagay sa akin ng Lord na mag-testimony ako. So nagwa-one-on-one po ako, kahit di ko pa po alam yung 7 ways. Talagang nagpapalito kay Holy Spirit. Holy Spirit, paano po ako mag-share ng gospel? Paano ko po i-share yung love to Jesus? So, ayun po, na ang tagal ko pa mag-negotiate. Holy Spirit, parang hindi ko kaya, umuwi na lang kaya ako. Kasi pag nag-evangelize po ko noon ng one-on-one is sa Target Mall po ako pumupunta. Sa Victory Mall po ako pumupunta sa second floor. Tapos umupo lang po ako sa bleachers, tumitingin sa mga tao habang kinakausap si Holy Spirit na, Holy Spirit, kinakabahan po ako. Di ko alam sasabihin ko. Ayun, and hanggang sa, nilid po kami ng Lord na ni Tita Lorna na mag-street preaching. Street preaching po kami sa Balibagong Market hanggang sa nakita ko po namin doon si Ate Jomi, hallelujah, Pastora Conching, and doon sinabi na Ate Jomi na umattend din ba kayo ng revival conference. So yun, nagsigawan na kami, nagtilian na kami doon, no, as in, sobrang saya, sobrang happy. And ito po, ito na po, nilid po kami ng Lord dito sa Testifiers family, na sobrang big blessing ng Lord para sa akin. Na yun nga po, nag-street preaching kami. Yung unang preaching ko, inabutan ako na Ate Jomi. Akala niya kasi, nagpe-preaching na talaga ako. So, inabutan niya ako ng mic. Nanigas ako. Di ko alam ang sasabihin ko. Di ko alam ang gagawin ko. Pero leading ni Holy Spirit, no, na as in, glory to God, binigyan niya ako ng right words to say. Nag-share ako ng testimony ko. And natatandaan ko na sinabi na Ate Jomi na, praise God, nasabi mo yung verse na hindi ko nasabi.
As in yun. Tapos sabi ko, wow, glory to God. As in, body of Christ, no, na nagtutulungan yung may unity. And ayun po hanggang sa nilid na namin sa amin si Kuya Jeremiah, si Fritz, hanggang sa nabuo nung September 13, 2023, tanda-tanda. Amen. Sabi niyan, Plaza. Ayun po, nag-preaching po kami doon, and sobrang masaya yung puso ko. Hanggang sa nilid na sa amin si Queenie, si Ann, and iba pang mga kabataan, no? Sila Jen, si Maurice, si Lester, sila John. Hanggang sa, ito po, nandito na po kami sa church. Binigyan po kami ng Lord ng church. As in sarili. Praise God na kahit inuupahan, pero talagang may sarili na kaming place na hindi na kami mag-wonderland. Kapag gabi, pag inaabot kami ng gabi sa street preaching, pag inaabot kami ng gabi sa pagpunta sa iba't ibang lugar, na bukas pa kaya yung kanluran. Pwede pa kaya tayo matulog sa kanluran. Ayun, as in, ito'y biyaya ng Panginoon at talagang pinapahalagan namin itong church na binigay ng Panginoon, na hindi lang po, ayun, praise God talaga. And ayun, ang dami ko pong natutunan dito sa team na to. No, unang-una is self-development, as in yung mga hindi ko kaya, katulad ng street preaching, akala ko hindi ko kaya. And by the power of the Holy Spirit, tinulungan niya ako. Talaga ito yung Isaiah 61. The Spirit of the Lord is upon me, no? Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. As in, glory to God talaga, si Holy Spirit po talaga. And ang daming binabago sa akin ng Lord, sa character ko. Alam na ng mga kasamahan ko, yung sa patience, yung patience sa mga kabataan, as in, patuloy po kung binabago ng Lord, no, na to do better, to be more like Jesus, no, to love them just like how Jesus wants me to love them. And ayun po binabago ng Lord. And hindi lang din po binabago, kundi in-strengthen ng Lord yung faith ko, no, yung endurance ko, ni-increase ng Lord yung strength ko, to be more dependent on Him, to be more surrendered to the Holy Spirit. Kasi po, nag-step of faith po ako sa Lord. And hanggang ngayon, ito po yung aking pinangahawakan. Na sinabi niya sa Zechariah 8:13, sinabi niya na I will rescue you, and I will make you a symbol and a source of blessing. So don't be afraid. Be strong and get on with rebuilding the temple. Ngayon, araw-araw ko pong naalala yun, na kapag nahihirapan ako, Lord, nahihirapan ako, Panginoon. Kasi siyempre, hindi natin may iwasan yun bilang tao na parang may time na discourage, may time na disappoint sa sarili. Pag naalala ko po yun na sinabi ng Lord, be strong and get on with rebuilding the temple. Kasi ito kami po is parang talagang pioneering, nag-start from the scratch rather, na talagang wala kaming backup na sobrang malalaking big ministry, kundi ang backup namin ay yung big na Diyos, that we are serving a big God. As in, sa Lord po ito, na kapag naalala ko po yun, umiiyak na ako, yes Lord, I will be strong, I will get on with rebuilding the temple, no? And ayun po, ini-strengthen din ng Lord yung faith ko. As in, mas pinapalawak ng Lord yung faith ko, mas pinapalalim niya sa pagmamahal niya. And dito ko po natutunan kung paano to be fully surrendered kay Holy Spirit, to be fully dependent on Him, na talaga sinabi niyang Lord, tunay na I will never leave you nor forsake you. That sabi ito rin po yung pinanghawakan ko, isa sa mga pinanghawakan ko na pangako ng Panginoon, Isaiah 41:10, sabi na doon, don't be afraid, for I am with you, don't be discouraged, for I am your God, I will help you, I will strengthen you, I will uphold you with my victorious right hand. No, sabi pa doon sa verse 13, don't be afraid, I am here to help you. As in, sobrang reassuring siya. And ayun po, dito po sa team na to, as in, dinabago ng Lord kung paano po ko magmahal. Unang-una, paano ko siya mahalin, no? Kung paano ko mahalin si Jesus, na talagang yes and amen yung mga pangako niya, hindi lang po doon, kundi yung yes din po. Kapag sinabi kong yes, it's a yes sa Kanya.
No, talagang wala nang bawian, no turning back on following Him. Sinabi nga ng Lord, diba, sa Bible, no, hindi fit sa kingdom of God ang taong naglo-look back sa plow. No, so ayun po ang sa biyaya ng Panginoon, no, hindi po ako naglo-look back sa plow, kasi as in sa dati kung ano po is sobrang sagana, wala po akong iniisip, pero ito po ngayon is talagang being fully dependent kay Lord, na kung ano po ibigay ng Lord, as in dito ko po na-appreciate yung maliliit na bagay, kahit piso pinapahalagaan ko na. Hallelujah, as in totoo po. Amen. And biyaya po ng Panginoon, naniniwala po ako sa mas marami pang ibibigay ng Lord, na sinabi nga po sa pangako ng Lord na no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what the Lord has prepared for those who love Him. Ayun po, and dito, and di lang po binabago ng Lord yung pagmamahal ko sa Kanya, kung paano ko siya mahalin, kundi kung paano ko po mahalin yung mga kaluluwa. Na kapag nag-share kami ng gospel, talaga ito po yung sinasabi ko kay Holy Spirit, I don't want to share without love. No, I don't want to share the gospel just for a show. No, I want to share the gospel with love. Kasi po, marami pong beses na naranasan ko na pag nag-share ako ng gospel, hindi lang po ako, kundi ang lahat ng team, na may mga tao na hindi lang natatouch, kundi nararanasan yung pag-ibig ni Jesus, nararanasan yung kalayaan, nararanasan yung kagalingan. As in, so many times, ito po yung first time ko nag-deliverance, nag-minister. Na pumunta po kami ng Binyan Plaza, umikot po ako. Sabi ko, Lord, dalhin mo po yung mga pangyapak ko, kung saan mo po ako dalhin, sino talaga nangailangan. And doon po, sa biyaya ng Panginoon, may na-minister po na na-deliveran siya sa spirit of death. No? Glory to God. Na sinabi niya na wala daw yung dark cloud sa isipan niya, nagkaroon daw siya ng peace, as in, glory to God. And ito po ito lang po yung talagang pinaka-highlight din, no? Yung sa jeep, galing po kami na house visitation recently lang po, and papunta po kami sa church, kinati Jomi, and sinasabi, abang may nakita po kong babae na nangiiyak-iyak siya, no? Parang naiiyak na siya habang may kausap sa phone. And bago po yun, talagang kinukonvict na rin ako ni Holy Spirit na mag-share ako. Pero talagang nagpe-pray pa ako, Holy Spirit, talaga ba mag-share ako dito? Kasi gusto ko po pag nag-share ako, talagang leading ni Holy Spirit. Hindi lang laman ko, hindi lang kagustuhan ko, kundi leading ni Holy Spirit. So yun po, nagpaalam po ako sa driver, nag-share po ako ng gospel. And first time ko po mag-share ng gospel na as in, sa kanya lang ako nakatitig. And first time ko mag-share ng gospel na kapag, yun nga po, pinag-pray ko siya, sobrang higpit ng kapit niya sa kamay ko. And yun po yung binabago ng Lord kung paano mahalin yung mga kaluluwa. And last is, ito po talaga binago ng Lord din sa akin, yung sa mga bata. No? May kids church po kami. And galing po kami nito ng Peñel. After po ng Peñel, hindi po kami nakapagpunta hindi po kami nagkaroon ng kids church. No, after po noon, bumisita po ako sa mga bata doon na nagpaalam po ako sa kanilang mga magulang na kung pwede silang pumunta sa church, magkaroon umattend ng kids church. And sinabi ng isang bata po doon, sabi niya, Ate Joanne, ba't wala kayo nung nakaraang Sabado? As in, grabe, nadurog po yung puso ko. As in, doon ko nararamdaman yung pag-ibig ng Panginoon. Talagang patuloy na binabago ng Lord kung paano ko siya mahalin. Binabago ng Lord kung paano ko mahalin yung mga kaluluwa. Hindi lang kaluluwa, mga kaluluwa, yung mga souls na wala pa sa Kanya. Na nais ng Panginoon na mapunta sa Kanyang piling. And ayun po yung binabago sa akin ng Panginoon. Glory to God. And encouragement po para sa lahat, no, na nakaranas ng depression, ng suicidal thoughts. Hindi lang din po depression, suicidal thoughts, kundi ng deep loneliness. No, nakakaranas kayo ng grabing loneliness na parang wala kayong kakampi, walang nagmamahal sa inyo. I encourage you,
that the Lord, I just want to tell you that the Lord loves you so much. Ano po, na merong Diyos na nagmamahal sa iyo. Ako nga po, ilang beses po ako nadapa, pero patuloy po ko inabot ang pag-ibig ng Diyos. Ano po, and I believe, ano po, na mahal po kayo ng Lord. Sinabi nga po sa Romans 8, ano po, basahin ko po, Romans 8. Sinabi po sa Romans 8, verse 38 to 39. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Ano po, na sobrang mahal na mahal ka ng Panginoon. No? Kung ikaw nagbabalak ka mag-suicide, don't do it. No? I said, hindi suggest, kundi I strongly, no, na disagree sa pagtatry mo sa pag-suicide. No, dahil meron Diyos nagmamahal sa iyo. Hindi gusto ng Panginoon yan. Ang may gusto niyan ay demonyo. No, sinabi nga sa John 10:10, but the enemy came to steal, kill, and destroy. The enemy came to steal your joy, your peace, your love, to kill your family. Ano, na talagang gusto ng demonyo na watak-watak ang pamilya nyo. No, magulo ang pamilya nyo, puro chaos, puro murahan, puro galit. Ano, ang may gusto niyan demonyo, hindi yan kagustuhan ng Panginoon. Ano ang gusto ng demonyo? Dalhin ang kaluluwa mo sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno, na walang katapusang paghihirap, walang katapusang pagdurusa. Sinasabi ko sa iyo, mahal na mahal ka ng Diyos, na may Kristo na nagmamahal sa iyo. No, namatay ang ating Panginoong Hesus, na inialin din, hindi namatay rather, kundi inialin niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ano, dahil sa pagmamahal niya sa atin. Sinabi nga sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. No, namatay, inialin ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa atin, no, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Ano po, na mahal ka ng Panginoon, na merong Diyos na inialay ang kanyang buhay para sa iyo, para hindi ka na magdusa, para hindi ka na magkaroon ng kalungkutan, ano, na para pagalingin ang puso mong suwatan. Ayun po yung pinaranas sa akin ng Panginoon, na pinagaling at patuloy na pinapagaling ng Lord ang puso ko from every wounds, from every rejections, ano po, and talagang ako po pinalaya ng Panginoon sa lahat ng kasalanan ko. Pinalaya ko ng Lord sa pornografiya, pinalaya ko ng Lord sa masturbation. Kung ikaw, addicted ka, ikaw ay Kristiyano na, o kung hindi ka man Kristiyano, addicted ka sa pornography, addicted ka sa masturbation, na alam mo, parang may mali, na alam mo na hindi ito tama, na alam mo na parang ikaw ay sa cycle lang, dahil para ka nang nakakulong doon sa kasalanan na parang akala mo na hanggang doon na lang talaga, na tinatanggap mo na ay talagang dito na ako, no? Talagang di na ako makakalis dito sa kasalanan na to. Hindi, sinasabi ko sa iyo, may kalayaan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sinabi nga, ako po ay pinalaya ng Lord, and I believe that the Lord can deliver you as well, because He is so powerful, and the blood that was shed at the cross is so powerful. No, yung blood of Jesus na dumanak sa krus ng Kalbaryo is so powerful to save you. It is so powerful to heal your heart. It is so powerful to deliver you from every strongholds of the enemy. Hindi lang stronghold sa kasalanan, kundi stronghold sa isipan mo. Yung mga lies ng demonyo sa isipan mo? Sinasabi ba ng demonyo na hindi ka mahal, walang kamahal-mahal sa iyo, na hindi ka valuable, na walang parang wala kang kwenta. Sinasabi ko sa iyo, the Lord looks at you with so much love. The Lord looks at you is not just like rubies, just like so precious. No, sobrang precious ka sa Panginoon. Bakit? Sinabi nga po sa Bible, 'di ba, na you are created. We are created in the image of God. Sino bang gusto na ang isang nilikha niya, kunwari isang pintor, no, nag-paint siya, sobrang ganda ng painting niya, and sinira lang ng isang tao. Ano sa tingin mo yung mararamdaman ng Panginoon? No? And ganun po, na mahal ka ng Panginoon, na umiiyak siya, no, na ang kanyang puso
is so nag-grieve yung heart ng Lord, na kapag every time na umiiyak ka, na akala mo walang nagmamahal sa'yo, umiiyak kang Lord, na pag naiisip mo na nasumuko na lang sa buhay, hindi po ang gustuhan ng Panginoon yan, na He's looking at you with so much love. Kung makikita nyo lang po yung mata ng ating Panginoong Jesus, na as in, He is looking at you with so much love, na mahal ka ng Panginoon. And ayun po yung nais kong i-share. And sa biyaya ng Lord, talagang mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ayun po, praise God.